parating pa lang yung bagyo pero typhoon signal number 1 na, wala pang epekto doon sa isang lokalidad. Pero dahil nga may niraise na typhoon signal number 1, automatically kinancel na kagad natin yung biyahe. So by this policy, mas magiging flexible tayo. Karaniwan ang eksena sa mga pantalan kapag may bagyo ang kilometrong haba ng pila ng mga sasakyan at mga pasaherong nag-aantay ng biyahe dahil stranded kahit tirik pa ang araw. Pansamantala ring napipigilan ang chain of commodities sa biyahe ng mga pangunahing supply sa mga island municipality. Para masolusyonan ito, naglabas ng revised policy ang Philippine Coast Guard para sa panuntunan sa pagbiyahe ng mga barko kapag may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa isang lugar. So ang problema kasi kapag walang biyahe yung barko, even yung mga basic needs, mga basic commodities, hindi nakakarating. So doon sa mga ibang island municipalities natin and mga island provinces. So nakita natin na malaki yung epekto nito dahil binagyo na nga sila, wala pa silang mabiling mga pagkain. Simula ngayon ay papayagan na ang pagbiyahe ng mga barko kahit may nakataas na signal number 1 pero kalakip ang ilang kondisyon. Una, aplikable lang ito sa mga tinatawag na main supply route at short distance voyages. Dapat walang malakas na pag-ulan na nararanasan sa isang lugar. Kalmado ang dagat, hanggang 50% lamang ang capacity ng ro-ro at supply vessels. Hanggang 12 oras lamang pagkatapos itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 ang papayagang maglayag. Ang paglalayag ay isasagawa lamang pagsikat ng araw at 30 minuto bago lumubog ang araw. So by this policy, mas magiging flexible tayo at while siyempre hindi naman natin iisantabi yung safety ng ating mga pasahero, ng barko at ng mga cargo. Pero kahit pasok sa parameters na itinakda ang lahat ng sitwasyon, sa bandang huli, nasa desisyon pa rin ng kapitan ng barko kung sila ay tutuloy sa paglalayag dahil sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon at kapasidad ng kanilang sasakyang pangdagat. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.